Mga kababayan, nandito na po tayo sa Malolos, Bulacan, kung saan ito po yung kanilang Freedom Park po guys, at napaka dami mga estudyante dito. At tayo po ay magsasalita dito. Magandang tanghali sa inyong lahat mga kababayan. Nais ko lamang ho magpahayag sa inyo ng mabuting balita. Ito po ay walang bayad, ito po ay libre lamang ho ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita na iyong mapapakinggan sa araw na ito. Mga kababayan, atin po pag-uusapan ang napakahalagang bagay. Walang iba ang kapayapaan, pagkat kalooban po ng Diyos na ang lahat ng tao ay magkaroon po ng kapayapaan. Wala nang kapayapaan ang bansang Pilipinas, magulo na. No? Nagkaroon pa lang ng bagyo, nagkaroon pa lang ng lindol sa iba't ibang lugar ng bansang Pilipinas. Nandyan ang mga trahedya na mga nangyayari, lindol, bagyo, at kasamaan. Yan po ang sign, yan po ang tanda sa pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Na tunay nga po, mayroon po judgment, mayroon po paghukom. Habang hindi pa bumabalik ang ating Panginoon, mga kaibigan, mga ate kuya, mga ma'am sir, kailangan po natin lumapit sa ating Panginoon. Kailangan po natin kilalanin ang ating Panginoon sa buhay natin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan pagkatapos ng buhay natin sa lupang ito. Pagkat mga kaibigan, mga ma'am sir, may langit, may impyerno, mamamatay ka, mamamatay ako, mamamatay tayong lahat. Pagkat ito po ay nakatakda sa bawat isa sa atin. Ayon po sa Biblia, sa banal na kasulatan, Hebrews 9:27, nakatakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghukom. Appointed unto men once to die, but after this, the judgment. Yan po ang nakasulat sa banal na kasulatan, na pagkatapos po ng kamatayan ay mayroon po judgment. Harap tayo sa hukuman ng Diyos. Kaya mga kaibigan, mga kababayan ko, habang tayo ay nabubuhay pa sa lupang ito, masigurado natin, matiyak natin ang kaligtasan. At paano tayo makatiyak? Paano tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ayon po sa Biblia, sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Biblia, sa John 3:16, na ang sino man sa kanya kumilala ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag atin po kilalanin si Jesus Christ sa buhay natin ng totoo, atin siya pagkatiwalaan na si Kristo ay namatay, si Kristo nilibing, si Kristo ay nabuhay muli para sa ating kasalanan, para tubusin, bayaran ng ating kasalanan. Ang kanyang pangako ay buhay na walang hanggan. No? At ang kaligtasan ng ating kaluluwa ay hindi po nakabase sa relihiyon,
ay hindi po nakabase sa ginagawa natin na kabutihan, ay hindi po nakabase sa karunungan, katalinuhan, kundi ang kaligtasan po ng ating kaluluwa ay nakabase sa pagkilala sa ating Panginoon. Pagkakaroon ng tunay na relasyon, ugnayan sa ating Panginoon. Una, aminin mo, kilalanin mo na ikaw ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Lahat tayo sinners, lahat tayo makasalanan. Romans 3:10, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nangaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya aminin mo, kilalanin natin sa harapan ng Diyos na tayo ay makasalanan. At pangalawa, repent. Magsisi tayo mga kaibigan. Kababayan, hindi pa huli ang lahat. Magsisi ka na sa inyong mga kasalanan. Magsisi na tayo sa ating mga kasalanan. Hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. At handa siya magpatawad sa ating mga kasalanan. At pangatlo, kilalanin natin siya. Pagkatiwalaan natin siya. Tanggapin natin siya sa puso natin, sa buhay natin. Bilang Diyos, personal na tagapagligtas. Si Kristo ang daan papunta sa langit. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Amen? No, sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sino man makakapunta sa Ama maliban sa akin. Mga kaibigan, mga kababayan, ako po ay umiikot sa buong Pilipinas. Ako po ay umiikot sa iba't ibang sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, upang ipangaral ang kapayapaan, upang ipangaral ang kabutihan, upang ipangaral ang kaligtasan, upang ipangaral si Jesus Christ na nagbibigay ng kaligtasan, buhay na walang hanggan sa mga taong nagtitiwala sa Kanya, sa mga taong lalapit sa Kanya at magpapakumbaba sa Kanya. Kaya mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain nawa tayo ng Diyos ngayon at magpakailanman. God bless you. Yan guys. Purihin ng Diyos.